Magandang araw po sa inyo mga kalapatids. At syempre, magandang araw din sa iyo, JC Newbie Fanshare. Ako nga po pala si Edgar Sebastian, mas kilala sa palayaw na Egay Eka, na taga rito sa Pilar Street, Tondo, Manila. Isang pigeon fanshare. Nagsimula po akong mag-ibon nung ako'y nasa high school pa. Nakuha ko yung mga ibon ko doon sa kaklase ko nung sa FEU Boys High School, kay Glenn Monson, na talaga na ano kami, lumalabang kami ng mga street fight pa lang nung araw hanggang sa nananalo siya. Binigyan niya rin ako ng ibon niya, pero hindi pa ganon, puro siya pa lang ang ano. Hanggang sa natuto rin ako noon na mag-ibon, sa tulong ng kapatid ko naman na si Elmer Sebastian, na ngayon ay sumapapilang buhay na, no? At nakilala rin namin si Paring Bing Osteria, na isa sa mga nagbigay din sa amin ng ibon ng mga panahon yun, no? Nung nagpa-member na kami sa PSP, ano pa lang nun mga fundraise, ano rin kami, nagka-champion ng lapagan dahil siguro may maganda kami ibon nun. Galing na kala Ministerio, tsaka kay Glenn Monson. Tapos nun, yun, bago pa lang kay Tommy De Vera, PSP, overall na rin kami. Tapos nun, lipat kami ng ibang club. Nagano kami ng pangalan namin na Sebastian Brothers ng utol ko. Lipat kami ng sumunod nun, NRPC. Ito, okay lang, lipat lang, mga uwi-uwi lang ibon nun. Uwi-uwi lang. Tapos nung lipat din kami ng, marami kami club na sinalihan. Na ano kami, na nagpa-member din kami sa RPAP kay Mr. Vicente mo. Okay naman, patapos din ang laban, may mga trophies din kami na tanggap. Sumunod nun, pa-member din kami sa PFC, magagaling na mga player doon, RPAP at PFC, mahirap lumusot. Pero kahit pa paano, meron din tayong na-achieve doon sa kanila, sa mga club doon. Tapos naman po, nagpa-member din kami dyan sa may GPFA, gagalangin naman kay Enan, kay Brad Enan. Yun, ganun din po, medyo may kasama swerte ng mga panahon, may overall din kami doon. Natigil ako sa pag-iibon mga 2013 dahil na ako namatay yung kapatid ko. Kasi nung unang alam noon, kasi natatandaan ko yun, yung gusto lang namin na umuwi lang ibon, mag-clock lang, okay na, masaya na kami yung mga panahon nun. Hindi pala ganun ang pag-iibon. Dapat pala dyan meron kang goal dyan, kailangan mag-champion ka din, kailangan na manalo. Yan. Kasi siyempre, isa sa mga libangan, pero siyempre mas masaya kung medyo nakakapanalo ka rin. Tama, yun nga sa sinabi ko nga na ang gusto lang namin nun, mag-clock kami, yung ano lang, umuwi lang ibon, masaya na kami. Pero may nagsabi sa akin si Paring Bing Osteria. Sabi niya, bakit gano'n? Bakit na gusto mo lang mag-clock ng mga ganyan? Kailangan manalo tayo. Nasabi sa akin ni Paring Bing. Kahit pa paano, may mga turo-turo din siya sa amin. Ang unang linyada na nakuha namin ay galing kay Bing Osteria. Nagkaroon ako ng ibon dyan ng mga line ng Vicente. Kasi umatin kami ng Christmas party nung nagkaroon ng mga raffle. Nanalo ko ng ano nun, raffle nun, nakakuha ko ng ibon ng Milucci. Yan, kay Mr. Vicente mo. Kami nila, paring Jem Balbuena, yan ang mga mahusay na mag-iibon ng mga kasabayan ko. Yun, nagkaroon din ako ng line na kay Mariano Lee, na Emil, yung mga IF, Gaspar. Nagkaroon din ako ng line niya, nabil ko yan kay Roberto Yu. Isa sa magagaling na mga nag-iibon yan, bumibili ng mahal kay Mariano yan. Daily routine ko sa pag-iibon sa araw-araw. Una, sa umaga pa lang, papano na ako niya, palipad na ako.
Bago kumain ng ibon, pinapalipad ko muna sila. Tapos tatawagin ko, papasok doon pala ako magpapakain. May araw na plain water lang sila. May araw naman na pag-uwi nila yun, meron sila mga electrolytes. Yan, binibigyan ko rin sila ng mga multivitamins. Yan. Pag nagbibrand naman ako ng kalapate, ang gusto kong edad ay nasa 2 taon. Pero meron akong binibreed nun na 1 taon may higit lang. Na gumana naman, nag-anak din naman sila ng magaling. Pero usually, siyempre, mas maganda yung medyo may edad na rin yung ibon bago mag-breed. Bago ako mag-breed, siyempre lilinisin mo muna yung ibon. Pupurgayin mo. Tapos, magbibigay ka ng gamot para sa respiratory. Yung mga upper, lower na respiratory, mga ganyan. Tapos, paligo. Yan, papaligo ka, tapos bibigyan mo na sila ng nutrients, vitamins, electrolytes. Yan, bago mo siya i-breed. Ang basihan ko sa pagpe-pairing ay isa din ako tumitingin sa mga eye sign eh. Ang inuuna ko niyan best sa best eh. Sa performance ng ibon, doon ako nag-breed. Eto, may maganda nilipad dito, maganda yung pinakita, champion o hindi, nakatapos. Dito naman sa kabila, sa lalapit sa pagdating sa babae, ganun din. Yun lang, ang pairing. Pero sa eye sign, dati, meron din ako niyan na preparasyon dyan yung mga sa mata magkaiba ng kulay, ganun. Nagbe-breed ako sa pagka-north, nag-start ako mag-breed niyan. January 2. Kasi noong panahon nun, di ba, siyempre, putukan eh. Para hindi may istorbo yung ibon. January 2 ako nag-breed niyan. Yun, tuloy-tuloy na yun. Kasi doon ako kumuha ng mga panlaban. Hindi ako nag-breed na maaga. South naman, nag-breed naman ako sa South. April. May. Ganyan, May. Pwede na ako niyan hanggang June. Summer, hindi ako sa summer. Ang inaano ko lang sa summer, iba yung mga finisher ko lang. Pero wala talaga akong inahanda sa hindi ako nag-breed pa summer. Yung mga linyada na paborito kong i-breed ay yung mga Emil Divert. Yun lang halos kasi ipon ko eh. Nakapokus ako dyan, yan lang ang linyada ko, Emil Divert. Ang mga club na nasalihan ko na mula nag-umpisa ako sa Pigeon Racing. PSP, NRPC, RPAP, PFC, GPFA sa Gagalangin, saka yung PU. Ang pagkukondisyon ko sa mga flyer ko bago mag-derby race. Bago pa lang mag-training, simula ko na silang linisin yung mga ibon. Purgayin ko na sila. Tapos bago naman mag-derby ulit, pinupurga ko pa rin bago mag-derby. Nagsiself-tossing ako. Pagka Norte lang. Pagka NDR yung pang derby race. Kahit nagsisimula na yung laban, nagsiself-toss ako dyan. Kadalasan sa Kabanatuan. Pinapakulang ko mga ibong ko ron para may sarili silang diskarte. Hindi na ako nagtatrack na kasama ng mga ibang ibon sa track na training. Kasi mas maganda yung yung sarili mong na training sa self-toss mo para may sariling dati mga ibon. Nagre-recover ako ng mga flyer ko na galing ng laban. Na pagdating nila, pahinga lang muna bago painumin ng electrolytes lang ako. Yan ang unang ko dyan, basta lubo ko lang, tsaka mga small feeds. Yan, pagkalaban. Kasi medyo malayo na yung laban. Kailangan nakadipurative ka. Mga ginagawa ko dyan, pagdating ng ibon, siyempre, pahinga muna at mga ilang minuto, silip sila. Tapos, para sa akin, bibigyan ko na sila ng mga small feeds sa gano'n. Puto ka naman agad. Tapos saka tubig na may electrolytes. Yan, linggo yan. Pagdating ng mga bandang hapon, bibigyan ko na sila ng Vitabuli ginagamit ko. Bibigay ko na yan.
Tapos, sa gabi, alam naman ako, hindi ako nag-ideal eh. Ano lang ako, yung Wakamoto gamit ko. Wakamoto. Linggo. Pagdating naman ng Lunes naman, no? Pagdating ng Lunes, ayan, bibigyan ko na sila ng antibiotic naman. Lunes lang yan. Pag nag-antibiotic ka wala ka na alam naman ng lahat na dapat wala kang grits dyan. Ganun bibigay ng grits. Pagdating naman ng Martes, yan, dyan nabigay. Bibigay ka na ng grits yan. Pwede ka na magpaikot nun. Papaikot na ako. Papalipad na ako na ibon. O pinababayaan ko na sila na lalagay lang ako ng palanggana, naliligo sila. Yan. Tapos, bigyan ko na sila ng grits nun. Yan, nag-grits na sila. Merkules, ganun din. Bigay din ako ng grits. 2 beses ako bigay ng grits. Martes at Merkules. Kanya-kanya naman po sistema yan eh. Iyam naman ako sa ganun. Kaya ayos naman po. Tapos nun, Webes, yan, magsiseltos na ako ng Webes. Dali lang kadalasan nga, pinapakawalang din po. Mga, mga alas 11. Init na, mainit. Mainit ko na sila nire-release. Yan. So, okay naman. Maganda naman ng lipat pagdating ng bago magkargahan ulit ng Biyernes. Okay naman sila, condition naman. Webes, yun nga, pagdating, siyempre, electrolytes din yun, galing ng maray. Misis ko na nagbabantay nun ako kasi ako yung nagbibitaw sa Cabanatuan, kaya yung misis ko, taga-hawi ko yan, swerte ko yan. Hawi niya yan, taga-hawi yan. Saka magaling sumipol niya, kasi sinipol niya, bababaan talaga yan. Tapos hawi niya. Tapos pagdating ng Biyernes naman, ayan, bibigyan na ako ng mga dyan. Sa tubig, yung electrolytes. May kasamang BS. Sinasama ko ng BS yan eh. Tapos, sa pagdating ng gabi, ibigyan ko lang sila ng baon kasi Biyernes na yun, nabauna ko lang. Multivitamin, pwede na yun. Okay naman eh. Tapos nakakarga na. Waiting na tayo sa linggo. Ang mga na-achieve ko po, mga achievements ko sa pag-iipon. Ito po unang-unang lipat namin sa PSP kay Mr. Tommy De Vera. 2020 po ito, no? Sumali ka, unang-una lang to eh. Sumali lang po kami ng fundraise lang to. Fundraise, ito nagka-trophy kami. Ang laban nun, maiksian lang hanggang Santiago lang. Ito, unang lipad lang, siyempre baguhan po. Kahit paano po napagbigyan naman tayo ng ipon. Nag-second overall po. Tapos sumunod po, yung mga iba po ay may mga salap lang. Lap champion, second, third. Tapos ito po nung sa sa PU, 2012 po, nag-ano ko na first overall sa tulong din ng kapatid ko, si Elmer. Kasama kami, Egay and Elmer Sebastian, yung first overall po kami na noon. So, okay naman po. Tapos, meron po kami ng mga overall din. South naman, sa PU rin po. Third overall naman po kami dito, Youngbird. Youngbird din naman po yung sa first overall naman. Ito hanggang Tacloban po ito, kami po yung third overall dito. Kasi iba po, meron pa ako dito ng mga second overall din ng Norte sa PU. Tapos lumipat po kami ng second overall champion din po kami nung South 2012 po. Yan ang po sa GPFA. Okay na po. Tapos po may mga lap champion kami dito sa PFC. May champion kami ng Lawag. Yan. May iba na po. Iba po puro sa lap. Ayan po. Ang maganda at pangit na naidulot ng Kalapate, unang-una sa pangit muna. Yung sa pangit, siyempre, yung unang-una sa pamilya mo, medyo wala kang, hindi kayo gaano kasi nakatutok ka sa Kalapate. Ibig sabihin yung pamilya mo medyo, alalay ka lang sa pamilya kasi katulad niya, dapat may banding kayo, mamasyal kayo ng pamilya mo. Linggo, paano kayo mapag-banding o mamasyal nasa ibong ka, tutok ka sa ibon. Kaya minsan nagtatampo sila. Pero okay lang, naiintindihan din naman nila na yan lang naman, di ba? Wala naman ako ibang bisyo. Yan lang, Kalapati lang.
Yung maganda naman, para sa akin naman, nagkaroon din kami ng banding. Kala, yung mga pili lang, yung mga anak ko na taga-punch nung araw ng saklak, taga-punch sila eh. Minsan, sabi, kabanding ko talaga sila eh. Hanggang sa RBAP, PFC, bit-bit ng anak ko yung yung banding lang. Tapos pagkabilangan na sila yung pumipihit, tutunugan yan, ganyan. Tapos banding din ng anak ko rito naman sa nauso naman yung text. Yung mga anak kong nag-aaral pa noong high school hanggang college, hanggang sa makatapos na. Yan, sila taga-text ko na. Bibilis mag-text niya, unahan yan eh. Kaya ako naman, mahina ako sa ganyan eh, yung text-text. Kaya sila yun, ako lang yung taga-tagal ng speaker. Sila na yung magte-text niyan. Kasi mayroon din yung ikaw lang mag-isa. Wala na pa yung nagsabay-sabay libon. Mahirapan ka. Yun. Sa pagkakalapati ko, meron ding mga hadlang yan. Una-muna, syempre, kapitbahay. Syempre, mga balahibo ng ibon. Nililipa ako pupunta sa kanila. Pinapakiusapan ko naman sila na lagi namang malinis ito. Kasi nakakasira ng ng diskarte sa pag-ibon. Lalo na may mga kontra. Hirap tumira niyan. Hirap kang yan. Kasi may kontra nga eh. Kung pagka sa ganun lahat sila eh. Sabi, huwag ka sana umuwian, parang gano'n kasi store po kayo. Ay, ibang balahibo na pupunta sa kanila eh, di ba? Isa yung nangangamoy yung dumi. Pero, syempre tayo naman mag-ibon. Lagi tayo dapat kaskas tayo ng kaskas para lagi malinis lahat. Nilinisin mo, pati bubong lahat. Kaya ayun ang gusto ng ibon, kaya uwian ka ng maganda eh. Kasi sa kalinisan din. Alam nila, pag uwi nila, malinis na kagad yung dadat na nila. Yan ang mga dyan eh. Yun, sa pamilya naman, meron din, siyempre, iniisip nila, baka magkasakit ka eh, dahil sa ibon eh, matakot din sila, kaya may kontra din, pero wala na sila magawa eh, dahil may diskarte ka mag-isa, di ka naman nakikita, nasa bubong ka eh, di ba? Yun, diskarte lang. Anong tips lang dyan, ang mga tips ko nga pala sa mga magkakalapatid, mga kalapatids natin, especially sa mga newbie, basta nakatutok lang lagi kayo sa mag-ibon kung gusto nyo ma-achieve din yung mga ganito ba? Tutok lang. Saka iiwas lang kayo sa mga vision sa tuwan lang, tutok doon lang kayo sa ibon. Saka kasi ang ibon naman halos lahat yan pare-pares lang yan eh. Marami na magagaling na ibon ngayon. Ang magkakatalo lang yan sa sistema lang. Paano ko magdala naman yung sistema mo sa pag-aalaga. Kaya kayo, syempre, ngayon, kahit newbie ngayon, magaling na eh. Wala na tayong masasabi ngayon, halos lahat, marunong na naman lahat. At ko lang, sa tutok lang, tapos sana samahan ng swerte, yan lang. At sinamahan ka ng swerte, talagang uwian ka rin na maganda ng ibon. Shoutout nga pala kay sa mga kaibigan ko, mga kumpare ko. Una sa lahat, maraming salamat kay Pare Tolitz Donsil na nag-recommenda sa akin dito sa vlog na to sa JC Newbie Fancier. Maraming salamat sa iyo, pare. Sila Paring Bing Osteria, si Paring Paul Alcoriza, Paring Bernard Perales, Paring Alan Arceo, Paring Jem Balbuena. Kamusta ka na? Mga kumpare ko magagaling mag-ibon. Si Paring Glenn Bensi. Kumpare ko yan eh. Naanak niya anak ko. Tapos, halos lahat yan mga kumpare ko. Si Paring Jojo Pasig. Yan, mga mahusay na mag-ibon. Sila Jong Castronuevo, Paring Jong. Yan, galing yan. Si Brad Enan. Kamusta? Yan, mga mahusay na mag-ibon. Halos lahat yan sa mga hindi ko nabanggit. Pero halos lahat kayo, mahusay kayo mag-ibon, mga kumpare, mga kaibigan ko. Tsaka pala, doon sa MPFL, mabuhay kayo. Team MPFL. Sana magtagal ang club. Nasa magandang pamamalakad lang. Ayos yan. Tatagal ang club. Kay Iyay, Eral. Mabuhay ka. Galing kang coordinator. Sa mga iba pa, yung pinsan ko nga pala sa Batangas, si Dike, Alan Sebastian, isa rin sa husay na mag-ibon sa Batangas to. Sa Lipa, mga taga-Lipa. Sa Cabanatuan, mga kumpare ko doon na nag-iibon din. Sila paring Andy mga linaw. Si
si Paring Mayong. Sa Olongapo, si Labong. Paring pong San Pedro. Mabuhay kayo lahat. At naway pagpalain lahat ng Panginoon Diyos. At huwag lang kalilimutan, laging kasama sa atin ang Panginoon. Magdasal tayo na lahat tayo maligtas. Keep safe po tayong lahat. Naway maligtas tayo sa sakit na virus na COVID-19. Lagi po kayong mag-face mask, mga lalabas Ito nga po pala, pag t-shirt ko, tingnan nyo naka-face mask. Oo nga pala, shoutout kay Paring Awi Siya. Magandang araw sa'yo. Ay, nabalita ko, nag-iibong ka rin pala nung araw. Kaya ako paring buko yan, Paring Awi Siya. Si Congressman, si RB Roland Valeriano. Belated happy birthday. Tensya ka na, hindi ako nakapunta ng birthday mo. Buhay ka. At keep up the good work. Okay, God bless. God bless sa ating lahat. Shoutout din kay Purong Dangka ng Gagalangin. Gagalangin Tondo. Mabuhay ka. Sa mga nanonood, ini-invite ko kayo na mag-subscribe na sa channel ni JC Newbie Puncher. At marami po kayong mapapanood na magagaling na mag-iipon. Yan po, At sana mas subscribe kayo lahat. Maraming salamat sa inyo lahat, sa mga viewers natin na nanonood. Maraming salamat. Bye!